Lingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tamang impormasyon para sa tahimik at maayos na Pilipinas. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis, sandigan ng mamamayan, patnubay ng katotohanan. Kampo Krame, maghahatid ng pinakahuling kaganapan at nagbabagang balita. Ito ang PNN Police News Network. At ngayon, ang inyong mga tagapagbalita. Magandang araw, Bagong Pilipinas. Ako ang inyong tagapagbalita, tagataguyod ng Balitang Pulis, NUP Loreto Bonifacio Concepcion. At ngayong araw ng Miyerkules, makakasama nating muli bilang special guest co-host si Ms. Ricky Abuel de la Peña, ang Miss Universe Philippines Lokban 2024 at Miss Youth Grand Winner 2019. Magandang umaga sa iyo, Ms. Ricky. Magandang umaga rin po, Sir Eton. At huwag niyo pong kalimutan i-like, i-follow at i-subscribe ang page ng Philippine National Police, Police Community Affairs and Development Group, PKG Tagapag-Ugnay at Police News Network. Kami po ay maghahatid sa inyo ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. At ito po ang PNP News Online. Ang pangunahing balita ng Police News Network, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Narito ang mga balitang dapat niyong abangan. Mahigit 1 milyong halaga ng shabu nasamsam sa Mulanay, Quezon. Tilay Component City Station, matagumpay na nagsagawa ng motor ride for a cause sa Negros Occidental. At dating communist terrorist group member, sumuko sa mga otoridad sa Zamboanga del Sur. Narito ang mga balitang hatid ng ating PNN correspondents mula sa iba't ibang panig ng bansa. Simulan natin ang balita mula sa bahagi ng Luzon. Naaresto ng mga tauhan ng Tuaw Municipal Police Station sa lalawigan ng Cagayan ang isang lalaking wanted sa kasong paglabag sa Republic Act 2610 o ang Special Protection of Children Against Child Abuse, Exploitation, and Discrimination Act. Ang pagkakadakip sa suspect ay bahagi ng pinaigting na kampanya ng PNP laban sa mga wanted person, lalo na ang mga sangkot sa krimen na may kinalaman sa karahasan at mga abuso sa mga kabataan. Patrolwoman Janet Balad sa report. Naaresto ng mga tauhan ng PNP Tuaw ang isang lalaki na wanted sa kasong pang-aabusong sexual sa isang minor de edad matapos ipatupad ang warrant of arrest sa bayan ng Tuaw nito lamang ka-22 ng Agosto taong kasalukuyan. Matagumpay na naaresto ang suspect na si alias Jojo, 48 anyos, binata at residente ng naturang bayan sa pagtutulungan ng PNP Tuaw, Provincial Intelligence Team Cagayan South, Regional Intelligence Unit 2, 4th Mobile Force Platoon, 1st Cagayan Provincial Mobile Force Company at 202nd ng Regional Mobile Force Battalion 2. Siya ay nahaharap sa paglabag sa Republic Act 7610 o Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation and Discrimination Act. Kasalukuyang nasa kustodiya ng PNP Tuaw ang suspect matapos maisailalim sa dokumentasyon bago iharap sa korte na may jurisdiksyon sa kanyang kaso. Mula dito sa Lambak ng Cagayan, ako ang iyong PNN correspondent, Patrolwoman Janet Balad, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Balad. Hindi na nakalusot pa sa batas ang isang lalaki sa Dagupan City
matapos itong arestuhin ng mga polis dahil sa kasong qualified theft. Ang report mula kay Police Master Sergeant Marvin Jake Romero. Naresto ng mga tauhan ng Dagupan City Police Station ang isang lalaki na wanted sa qualified theft sa Barangay Poblasyon, ST, Dagupan City. Kinilala ang suspect na si Russell, 27 taong gulang, walang trabaho at residente ng Barangay Karanglaan, Dagupan City. Ang pag-aresto ay sinagawa sa bisa ng warrant of arrest na may kasong qualified theft na may piyansang 72,000 pesos. Dumaan sa medical legal examination sa Region 1 Medical Center Annex, Barangay Bunuan, Binluk, ang naaresto bago dinala sa istasyon para sa dokumentasyon at kaukulang disposisyon. Mula dito sa Ilocos Region, ako ang iyong PNN Correspondent, Police Master Sergeant Marvin Jake Romero, alagad ng batas, taga-taguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Police Master Sergeant Marvin Romero. Inaresto ng mga tauhan ng Karamoan Municipal Police Station ang 2 mangingisda matapos maaktuhan sa iligal na pangingisda sa baybayin ng Karamoan, Catanduanes. Police Staff Sergeant Thaddeus Quintana sa report. Gusto ng mga tauhan ng Karamuran Municipal Police Station ang 2 mangingisda matapos silang maaktuhang nagsasagawa ng iligal na pangingisda sa karagatang sakop ng bayan ng Karamuran, Catanduanes nito lamang ika-23 ng Agosto taong kasalukuyan. Aktual na nasaksihan ng mga operatiba ng Karamuran MPS ang 2 habang gumagamit ng pinagbabawal na kagamitan sa pangingisda sa loob ng municipal waters ng bayan. Agad silang inaresto at dinala sa himpilan para sa karampatang investigasyon at dokumentasyon. Ang 2 suspect ngayon ay nahaharap sa kasong paglabag sa Republic Act No. 8550 o ang Philippine Fisheries Code of 1998 na inamendihan ng Republic Act No. 10654. Patuloy ang paalaala ng Karamuran MPS at ng lokal na pamahalaan sa publiko, lalo na sa sektor ng pangingisda, na mahigpit na sumunod sa umiiral ng mga regulasyon upang maiwasan ang paglabag sa batas at matiyak ang kaligtasan at kapakanan ng lahat. Mula dito sa probinsya ng Catanduanes, ang The Happy Island ng Kabikulan, ako ang inyong PNN Correspondent, Police Staff Sergeant Quintana, alagad ng batas, taga-taguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Police Staff Sergeant Quintana. Nasa kote ng mga tauhan ng Mulanay Municipal Police Station ang isang high-value individual sa isinagawang buy-bust operation sa Barangay Santo Niño ng naturang bayan sa lalawigan ng Quezon. Nakatutok dyan si Patrolwoman Jessie Cris Obrero. High-value individual ang naaresto sa isinagawang buy-bust operation ng Mulanay Municipal Police Station sa Barangay Santo Niño, Mulanay, Quezon Province. Kinilala ang suspect na si alias na M at Bagting, 42 taong gulang, may asawa, driver at residente ng Barangay San Roque, Catanawan, Quezon Province. Ayon sa ulat, ikinasa ng mga operatiba ng Mulanay MPS sa pangunguna ni Police Major Joseph Ian C. Hava ang operasyon sa ilalim ng PDEA Control Number 1005-08225-0879 na huli sa akto ang suspect habang ibinebenta ang illegal na droga. Na-recover sa operasyon ang 14 na sachet ng hinihinalang shabu na may kabuoang timbang na 165.72 gramo at tinatayang nagkakahalaga ng 1.1 million pesos. Kasama rin sa nakumpiska ang buy-bust money, budol money, timbangan, gunting, mga lalagyang plastic, pouch, styrofoam at isang pulang NMAX na motorsiklo. Ang suspect ay kasalukuyang nasa kustodiya ng Mulanay MPS at nahaharap sa kasong paglabag sa Section 5, 11 at 12 ng Article 2 ng Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002 na isasampa sa tanggapan ng Provincial Prosecutor sa Catanawan, Quezon Province. Samantala, sa pahayag ni Police Colonel Romulo A. Albesia, Acting Provincial Director ng Quezon Police Provincial Office, tiniyak niyang walang ligtas sa batas ang mga sangkot sa droga at iba pang krimen. Hinihikayat din niya ang publiko na makipagtulungan sa pulisya at i-report agad ang anumang kahinahinalang aktibidad.
Pinuri rin ni Police Colonel Albesia ang mabilis at maagap na aksyon ng mga tauhan ng Mulanay MPS na nagresulta sa matagumpay na operasyon. Mula dito sa Calabarzon, ako ang inyong Police News Network Correspondent, Patrolwoman Jessicris S. Obrero, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Obrero. Matagumpay na ikinasa ng mga tauhan ng Bataraza Municipal Police Station sa Palawan ang isang operasyon na nagresulta sa pagkakaaresto ng isang wanted person at isang drug suspect. Yan ang tinutukan ni Patrolwoman Abigail Datu. Ang dalawang individual kabilang ang isang wanted person na may standing warrant sa Barangay Marangas, Bataraza, Palawan nitong Agosto taong kasalukuyan. Kinilala ang mga suspect na sina alias Hanil, 31 years old at residente ng Barangay Inugbong na inaresto sa bisa ng warrant of arrest na inilabas ng 9th MCTC, Brooks Point, kaugnay sa kasong paglabag sa Republic Act 10863 o ang Customs Modernization and Tariff Act. May nakatakda itong piyansa na nagkakahalaga ng 2,000 pesos para sa kanyang kaso. Kasama ring naaresto si alias Ferds, 29 years old, magsasaka at residente ng Barangay Marangas sa nasabing bayan. Matapos makitaan ng hindi lisensyadong caliber 22 na kargado ng isang live ammunition, 4 na live ammunition para sa caliber 22 rifle, 5 heat-sealed transparent plastic sachet na naglalaman ng white crystalline substance o shabu na may timbang na 3.16 grams kabilang ang marking tape na nagkakahalaga ng 9,000 pesos, isang black coin purse at isang black sling bag. Matapos nito, agad nakipagkoordinasyon ang mga grupo sa mga opisyal ng Barangay Marangas, Bataraza, Palawan para saksihan ang nakumpiskang mga ebidensya kay alias Ferds. Samantala, ang mga suspect at ang mga nakumpiskang ebidensya ay nasa kustodiya na ng Bataraza Municipal Police Station para sa kaukulang disposisyon at pagsasampa ng kaso. Kakaharapin ni alias Hanil ang kasong paglabag sa Republic Act 10863 habang si alias Ferds ay sasampahan ng mga kaso sa ilalim ng Republic Act 10591 o ang illegal possessions of firearms and ammunition at Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Mula dito sa Calapan City, Oriental Mindoro, ako po ang inyong Police News Network Correspondent, Patrolwoman Abigail B. Datu, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Datu. Tinatayang nasa 200,000 pisong halaga ng fully grown marijuana plants ang binunot at sinunog ng mga otoridad sa ikinasang marijuana eradication sa lalawigan ng Benguet. Nakatutok dyan si Patrolwoman Grace Kibian. Isang matagumpay na operasyon ang isinagawa ng pinagsanib na puwersa ng iba't ibang ahensya ng gobyerno sa pangunguna ng Kibungan Municipal Police Station, katuwang ang Provincial Drug Enforcement Unit at Provincial Intelligence Unit ng Benguet PPO, Regional Intelligence Division ng PROCAR at ang Philippine Drug Enforcement Agency Cordillera, kung saan winasak ang humigit kumulang 100,000 piraso ng ganap na lumaking halamang marihuana sa Sitio Payakpak, Badong, Kibungan, Benguet. Tinatayang nagkakahalaga ang mga nasirang halaman ng 200,000 piso. Sa nasabing operasyon, natuklasan ang 2 taniman ng marihuana sa loob ng isang communal forest. Sa unang site, mayroong 250 piraso ng fully grown marijuana plants na itinanim sa tinatayang 50 metrong kwadrado ng lupa na may halagang humigit kumulang 50,000 piso. Samantalang sa ikalawang site, natagpuan naman ang 75,000 piraso ng halamang marihuana sa sukat na 150 metro kwadrado na may tinatayang halagang 150,000 piso. Ang mga halamang marihuana ay maayos na naidokumento at sinunog sa mismong lugar matapos makuha ang sapat na sample para sa pagsusuring kwalitatibo na isusumite sa Regional Forensic Unit Cordillera. Gumamit din ng 2 alternatibong recording devices upang masigurong maayos ang dokumentasyon ng buong operasyon. Ang pagsira sa mga nasabing taniman ng marihuana ay bahagi ng patuloy na kampanya ng PNP laban sa ilegal na droga para sa ligtas at bagong Pilipinas. Mula dito sa rehiyon ng Cordillera, ako ang inyong PNN Correspondent, Patrolwoman Grace Kibian, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis.
Tunghayan naman natin ang mga balita mula sa Visayas. Isang miyembro ng Communist Terrorist Group ang voluntaryong nagparik loob sa pamahalaan matapos itong sumuko sa mga otoridad sa Barangay Garden, Arteche, Eastern Samar. Nananawagan naman ang mga otoridad sa iba pang kasapi ng CTG na sundan ang yapak ng kanilang kasamahan at magbalik loob upang makapamuhay ng payapa kasama ang kanilang pamilya at makibahagi sa mga programang pangkaunlaran ng pamahalaan. Patrolwoman Crystal Palafox sa report. Voluntary nagbalik loob sa pamahalaan ang isang miyembro ng Communist Terrorist Group sa Barangay Garden, Arteche, Eastern Samar. Ang pagbabalik loob ay resulta ng matagumpay na panawagan at pagsisikap ng mga tauhan ng 801st Maneuver Company, Regional Mobile Force Battalion 8 kasamang Eastern Samar Provincial Intelligence Unit, Regional Intelligence Unit 8, 1st Eastern Samar Provincial Mobile Force Company, 52nd Infantry Battalion, 8th Infantry Battalion, Philippine Army, 32nd Special Action Company, 3rd Special Action Battalion, 153rd Special Action Company, PNP SAF at EOD K9U FSB. Samantala, nakatanggap naman ang nagbalik loob ng agarang tulong pinansyal at food packs mula sa mga kapulisan. Ang nasabing surrendery ay nasa kustodiya na ng 801st Maneuver Company, RMFB-8 para sa facilitation ng kanyang posibleng enrollment sa programa ng ating gobyerno na Enhanced Comprehensive Local Integration Program o ECLIP. Muling hinimok ng pambansang pulisya ang iba pang mga miyembro at taga-suporta ng CTGs na iwaksi ang maling ideolohiya at magbalik loob sa gobyerno upang mabuhay ng payapa kasama ang kanilang mga mahal sa buhay. Mula dito sa Eastern Visayas, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Palafox, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Layuning palakasin ang kamalayan ng publiko tungkol sa kahalagahan ng Emergency Hotline 911, isinagawa ng Silay City Component Police Station ang isang motor ride for a cause, Ride for 911 Awareness sa Negros Occidental. Yan ang balitang hatid ni Patrolwoman Justin May Halores. Matagumpay na isinagawa ng Silay City Component Police Station sa pangunguna ni Police Lieutenant Colonel Mark Anthony D. Daroca, Chief of Police, ang ikatlong motor ride for a cause, Ride for 911 Awareness nito lamang ika-24 ng Agosto taong kasalukuyan. Layunin ng naturang aktibidad na itaas ang kaalaman ng publiko hinggil sa kahalagahan ng paggamit ng emergency hotline na 911. Nagsimula ang motorcade sa Silay CCPS grounds at nagtapos sa Soreta, Barangay Patag, Silay City, Negros Occidental. Dinaluhan ito ng iba't ibang riders groups, mga partner organizations at mga miyembro ng komunidad na nagbigay ng buong suporta sa adhikain ng programa. Maliban sa masayang samahan, naging oportunidad din ito upang pagtibayin ang ugnayan ng kapulisan at pamayanan. Namahagi ang kapulisan ng 911 stickers sa lahat ng lumahok. Sa pamamagitan nito, inaasahang mas mapapalaganap ang kamalayan ng publiko tungkol sa mabilis na paghingi ng tulong sa oras ng pangangailangan. Layunin din ng aktibidad na hikayatin ang mga mamamayan na aktibong makiisa sa pagpapanatili ng kapayapaan at kaligtasan. Ipinakita ng Ride for a Cause na pinangunahan ng Silay CCPS na sa pagkakaisa ng kapulisan at komunidad, mas epektibong maipapatupad ang mga programang makatutulong sa publiko. Mula rito sa Western Visayas, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Justin May Halores. Alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Halores.
Ipinamalas ng Cebu Police Provincial Office ang kahandaan at mabilis na aksyon ng kanilang mga tauhan sa pamamagitan ng 5-minute response policy sa isinagawang aktibidad sa harap ng miyembro ng media. Magbabalita dyan si Patrolwoman Annalyn Canoog. Tagumpay na isagawa ng Cebu Police Provincial Office sa isang makabuluhang pagbisita ng Cebu Federation of Beat Journalists sa kanilang command center noong 25 ng Agosto sa taong kasalukuyan sa ilalim ng pamumuno ni Police Colonel Christopher M. Bermudez, Provincial Director ng Cebu Police Provincial Office. Pinangunahan ni Mr. Arnold Bustamante ang delegasyon ng mga mamamahayag na nagkaroon ng pagkakataong makasaksihan ng isang simulation exercise na isinagawa gamit ang body-worn camera system sa Carcar City Police Station. Sa isinagawang pagsasanay, nakapagtala ang responding team ng mabilis na response time na 2 minutes at 58 seconds na napapatunay sa kahandaan at kahusayan Cebu Police Provincial Office sa pagtugon ng mga emerhensya. Ang aktibidad ay pagpapakita ng mahigpit na pagpapatupad ng 5-minute response policy. Sa pamamagitan ng inobasyon, kahandaan at maagap na aksyon, ipinamalas ng Cebu Police Provincial Office ang kanilang dedikasyon sa pagpapanatiling kapayapaan at seguridad ng publiko. Ang pagsaksi ng mga mamamahayag sa nasabing simulation exercise ay nagbigay diin sa transparency at pagtitiwala na nais taguyod ng Cebu Police Provincial Office sa publiko na patunay ng kanilang patuloy na pangako sa epektibong serbisyo at proteksyon ng komunidad. Mula dito sa Central Visayas, ako ang inyong Police News Network Correspondent, Patrolwoman Annalyn N. Canoog, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Narito naman ang mga balita mula sa bahagi ng Mindanao. Walang takas ang isang drug suspect matapos mahuli sa isinagawang buy-bust operation ng mga otoridad sa Gingoog City, Misamis Oriental. Nahaharap na ngayon ang suspect sa kasong paglabag sa Republic Act of 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 at kasalukuyang nasa kustudiyan ng pulisya. Yan ang tinutukan ni Patrolwoman Danessa Berto. Arestado ang isang individual sa kinasang buy-bust operasyon ng mga operatiba ng City Drug Enforcement Team ng Gingoog City PNP sa Barangay 18A, Gingoog, Misamis Oriental. Kinilala ni Police Lieutenant Colonel Dennis G. De Los Santos, officer in charge ng Gingoog City Police Station, ang suspect na si alias Wilson, lalaki 19 na taong gulang at residente ng nasabing lugar. Sa kinasang drug buy-bust operation ng mga operatiba ng Gingoog PNP bandang alas 9 ng gabi ay nakumpiska ang mga pakete ng hinihinalang shabu na may bigat na 3.5 na gramo at may standard drug price na 20,740 pesos, isang 500 peso bill na ginamit bilang buy-bust money at iba pang mga non-drug paraphernalias. Naharap ang suspect sa kasong paglabag sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Mula dito sa Northern Mindanao, ako yung Police News Network Correspondent, Patrolwoman Danessa Bertos, alagad ng batas, tagatagilod ng balitang pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Berdos. Sa patuloy na kampanya ng pulisya kontra terorismo, kusang sumuko sa mga otoridad ang isang dating miyembro ng Communist Terrorist Group sa Zamboanga del Sur. Ang balita mula kay Patrolwoman Amy Jean Cortez. Ang miyembro ng rebeldeng grupo ang sumuko sa mga otoridad sa Pagadian City. Kinilala ang sumukong personalidad na si alias Jan, 48 anyos, isang magsasaka at residente ng Barangay Dampalan, Pagadian City, Zamboanga del Sur. Siya ay kabilang sa listahan ng NPSR bilang CTG supporter ng Dismantled Guerrilla Front Kara ng Western Mindanao Regional Party Committee. Nagsilbi umano ito bilang courier, liaison at caretaker ng nasabing grupo sa kanilang safe haven. Dakong alas 11:30 ng umaga, Agosto 25 taong kasalukuyan, isinagawa ang pagsuko sa pamamagitan ng pinagsanib na puwersa ng 902nd Maneuver Company RMFB 9 Regional Intelligence Unit 9 kasama ang iba't ibang unit ng PNP. Kasabay nito, nanumpa ng katapatan sa pamahalaan si alias Jan sa harap ni Police Lieutenant Lloyd Danny Comaling, Intelligence Officer ng 902nd MC at sinaksihan ni na Police Lieutenant Ricardo Huhan at iba pang opisyal at saksi.
Matapos ang panunumpa, agad siyang binigyan ng food packs at cash assistance bilang bahagi ng reintegration program. Siya ay nasa maayos na kondisyon at opisyal na tinanggap sa komunidad ng Barangay Dampalan sa pangunguna ni Barangay Chairman Honorable Julieto Sandialan. Layunin ng pamahalaan ang tuluyang pagbabalik loob ng mga dating kasapi ng armadong kilusan tungo sa mapayapa at produktibong pamumuhay. Mula dito sa tanggapan ng kapulisan sa Rehiyon Siyam, ako ang inyong PNN Correspondent Patrolwoman AJ Cortez, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Cortez. 2 lalaki ang naaresto sa ikinasang buy-bus operation ng mga tauhan ng Panabo City Police sa Davao del Norte. Magbabalita dyan si Patrolwoman Shaira Rose Aquino. Dalawang lalaki sa isang matagumpay na buy-bust operation na isinagawa sa pangunguna ng mga operatiba ng Panabo City Police Station hapon noong Agosto 26 sa Purok 17, Barangay New Visayas, Panabo City. Kinilala ang mga sospek sa alias na Dong, 36 anyos, isang fish vendor at residente ng Tibungco, Davao City, at alias Joseph, 36 anyos, isang tricycle driver at residente ng Barangay Magsaysay, Carmen, Davao del Norte. Sa nasabing operasyon, nasabat mula sa mga sospek ang 2 sachet ng hinihinalang shabu na may kabuuang tinatayang halaga na mahigit 2,000 piso batay sa standard drug price. Ang mga naaresto ay agad na dinala sa Panabo City Police Station para sa kaukulang dokumentasyon at paghahain ng kaso laban sa kanila sa paglabag sa Republic Act No. 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Patuloy ang paalala ng mga otoridad sa publiko na makiisa sa kampanya kontra iligal na droga at agad na i-report sa kinauukulan ng anumang kahinahinalang aktibidad sa kanilang komunidad. Mula rito sa Police Regional Office 11, ako ang inyong PNN Correspondent, Patrolwoman Shaira Rose Aquino, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Aquino. At para sa huling balita, matagumpay na isinagawa ang Unity Walk, Interfaith Rally at Peace Covenant Signing bilang bahagi ng paghahanda para sa kauna-unahang parliamentary election sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Yan ang balitang hatid ni Patrolwoman Judy Ann Alibok. Bilang paghahanda sa nalalapit at kauna-unahang BARM parliamentary elections, matagumpay na isinagawa ang Unity Walk, Interfaith Rally, and Peace Covenant Signing in relation to first BARM parliamentary election dito sa Old Capitol, Barangay Simuay, Sultan Kudarat, Maguindanao del Norte. Ito lamang ika-26 ng Agosto taong kasalukuyan. Ito ay personal na dinuluhan ni Police Brigadier General Jason C. D. Guzman, Regional Director ng PROBAR, katuwang ang Philippine Army, Bureau of Fire Protection, Philippine Marines, at local government unit ng naturang lalawigan. Dinaluhan din ito ng mga opisyal ng barangay, mga kandidato, religious leaders, at iba pang stakeholders na nagkaisa upang itaguyod ang isang mapayapa, maayos at patas na halalan. Ang isinagawang Unity Walk ay sumasalamin sa pagkakaisa para sa ligtas at tapat na eleksyon, habang ang Interfaith Rally ay isang panawagan mula sa mga leader ng pananampalataya para sa kapayapaan. Samantala, ang Peace Covenant Signing ay nilagdaan ng mga kandidato ang kasunduang igalang ang batas at tiyakin ang maayos na proseso ng eleksyon. Kasabay nito ang pagpapalipad ng mga kalapati na sumisimbolo sa kapayapaan, pagkakaisa, pag-asa at bagong simula. Ipinapakita ng inisyatibang ito ang dedikasyon ng mga kapulisan sa pamumuno ni Police Brigadier General D. Guzman at iba pang katuwang ng ahensya sa pagpapanatili ng integridad at seguridad ng halalan. Ito ay mahalagang hakbang para sa pagkamit ng mapayapa at maunlad na komunidad. Mula rito sa Police Provincial Office ng Maguindanao del Norte, ako ang inyong PNN Correspondent, Patrolwoman Judy Ann Alibo, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. At yan ang mga balitang nakalap ng ating PNN correspondents mula Luzon, Visayas at Mindanao. At bago tayo magtapos, gusto ko po muling magpasalamat sa masusugid na manonood ng Police News Network at syempre pa sa ating special guest co-host ngayong araw na walang iba kundi si Miss Ricky Abuel de la Peña. Maraming salamat sa pagpapaunlak ng imbitasyon, Miss Ricky, bilang aming special guest co-host sa programang ito. Baka may gusto kang pasalamatan o i-promote, Miss Ricky?
Yes, thank you rin po sa pag-invite po sa akin dito once again. Tinatawag ko po ang mga aspiring models. Magkakaroon po kami ng beginner-friendly modeling workshop ngayong September 14. Visit lang po sa page ng Block Modeling School. And of course, pinapasalamatan at binabati ko rin po si Acting Chief PNP, Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr., Police Major General Roderick Augustus Alba, the Director for Police Community Relations, PKG Command Group na pinamumunuan ni Police Brigadier General Marvin Joe Saro, Police Colonel Joel Serrano, Police Colonel Adonis Guzman, at Police Colonel Joel Ada. And of course, sa lahat ng personnel ng Police Community Affairs and Development Group at sa lahat ng magigiting na pulis sa buong bansa. Maraming salamat po sa inyong serbisyo para sa isang ligtas na pamayanan. At sa ngalan ng pamunuan ng Philippine National Police sa pangunguna ni Acting Chief PNP Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. at sa pamumuno ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., kami ay maglilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tama at balanseng balita. Mula rito sa tanggapan ng mga tagapag-ugnay ng pambansang pulisya, kami ang inyong tagapagbalita, tagataguyod ng Balitang Pulis, NUP Loreto Bonifacio Concepcion. At ako naman po si Miss Ricky Abuel de la Peña, your Miss Universe Philippines Lokban 2024 at Miss Philippine Youth Grand Winner 2019. Maghahatid ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. At ito po ang PNP News Online. Ang pangunahing balita ng Police News Network. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis.